Anya, malaking sampal daw ito para sa taong bayan at common sense na lang daw dahil nagnakaw sila ng milyon-milyong halaga ng pera. Kabilang ang... So ang sinasabi niya, sampal daw sa taong bayan na itong mga DPWH people, BGC boys, ang mga diskaya, nagagawin mo pang state witness. Sinasabi nga nila ng mga amo nila, hindi naman magkaka-project mga to kung hindi dahil dun sa mga proponents. Ang mga amo nila, yung mga congressman, yun nga yung sinasabi nila eh. So mas sampal sa mukha ng mga Pilipino na yung congressman na naglagay ng insertion, naglagay ng amendment, yung congressman na naging proponent ng mga ghost projects na yan, yun ang gagawin mong witness. Walang hiya talaga oh. Mga sinibak. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at tayo balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga hudas sa gobyerno. Lahat ng mga satanas sa lipunan. Lahat ng mga demonyo sa pamahalaan. At lahat ng mga suwitik, mga surot na sumisipsip ng dugo ng mga Pilipino, mga aswang at mga impakto, lahat ng mga pendeho sa Pilipinas na mga taga-gobyerno. Another day, another POV. POV na naman. Bayaan nyo na yan yung pinklawan na baklang maton. Bayaan nyo na yan. Tama na yun, okay na yun. At least na bisto natin siya ng mas maaga. Kasi marami pa rin galit na galit. Ang dami nang nawala sa kanyang followers. Marami talagang ganyan. Gagamit sa crowd ng mga Duterte para makagain sila ng traction, and then right after babalik na sila dun sa dati nilang mga lahi ng mga hudas. Marami talagang hudas. Si Bongbong nga hinudas tayo eh. Si Bongbong nga hinudas sa mga Duterte. Yan pa kayang mga vlogger na mga yan. So i-expect nyo na yan. Kasi siyempre ganito gagawin nila, no? Sisingit sila sa mga Duterte kasi alam nila legit ang mga Duterte, puros mga totoong tao yan eh. Kapag ka ang mga Duterte supporter ang nakinig sa iyo at nagkalat nung iyong mga opinion, makakarating talaga yan sa mga totoong tao versus yung mga loyalista nga. Kasi majority ng mga loyalista nga nabudol eh. So yung mga loyalista nga, yung mga nandiyan dyan, mga tatanga-tanga na lang. Hindi naman talaga nanonood, nakikinig yan. Ang ginagawa ng mga yan, bash lang ng bash yan. So kapag ka doon ka sa kanila, kita mo yung mga vlogger nila hindi na umunlad. Pag doon ka, ang karaniwan, marami makikita mo, marami silang views, marami silang ganito, ganyan. Pero pag chinek mo talaga, wala naman mga nagko-comment sa mga vlog nila. Kasi yung mga nanonood sa kanila, puros mga robot. Puro mga troll naman na mga troll farm, mga troll army man, mga kupal na yan. Kaya wala nanonood sa kanila. So pagka tinignan mo yung mga yung mga channel nila, may mga views pero ang babagal. Ang bagal tas pantanga. So ang gagawin mo ngayon, hindi ka doon didikit agad. Kasi pag doon ka dumikit agad, hindi ka sisikat. Tinan mo, sino ba sikat na vlogger ni Bongbong? Wala naman. Madami silang views pero kita mo, kilala nyo ba? Sabi ko nga sa inyo, ako kahit saan ako magpuntang lugar. Kahit paano, may mga nagpapapicture sa akin, mga nagsasabi, Boss D, lagi kitang pinapanood, ganyan. Meron pa nga isang araw, umatin ako dyan sa Cavite City, kasal ng pinsan ko. Na-meet ko nga yung mayor dyan eh, si Mayor Chua ba yun? Basta yung mayor dyan sa Cavite City. Nagpunta ako doon kasi nga yung nanay ko, ninang sa kasal nung pinsan ko. So punta ako ng Cavite City. Pagbaba ako ng sasakyan, mapunta ako sa may City Hall. Meron kaagad tumatakbo, lumalapit sa akin, Boss Dada.
Oo, idol. Sabi niya, ano kita, lagi kitang pinapanood. Sabi ko, naku, maraming salamat po. Sabi niya, ba't ka nandito? Siyempre, alam niya, hindi ako taga Cavite. Ay, hindi po, atin po kasi ko ng kasal ng pinsan ko. Ay, ganun kami rin eh. Sabi niya, kasal din yung pinuntahan namin dito. Tapos magulat ako. Dahil late kami, pagdating namin sa reception, nandun siya. So, kasama pala siya dun sa ano. Kamag-anak pala siya noong napangasawa nung pinsan ko. So, imaginein mo, di ba? Oh, pero tinan mo yung mga vlogger nila, walang kilala. O pag nakita mo siguro sa Mega Mall yan, baka akala mo mga patay gutom na mga namamalimos lang yan. Oh, kasi mga anlalagkit eh, mga mukhang Judas. Oh, mga kasi lalaki ng tiyan ni Jay Guevara. Parang mga hindi naliligo at saka walang mga sense of fashion. Ika nga, kami mga banateros, hindi kami mahilig kaming magpapogi ba. Oo, lalo ako lagi kong mabango. I make sure na kapag lumalabas ako, lagi akong mabango. Ang sunblock ko, ito Kiehl's lang naman, Kiehl's. Natuto na ako mag-sunblock. Dahil mahilig kaming ayaw namin, syempre, ina-assume namin na may mga makakakilala sa amin. Mahirap naman na kapag kami nakakilala sa'yo, dalawa lang yan eh. Pag may nakakilala sa'yo, galit sa'yo, or gusto ka. Yung galit sa'yo, baka bariling ka na lang bigla. Pero yung gusto ka, syempre magpa-picture yan. At pag nagpa-picture yan, kailangan fresh breath ka. Oo, so kailangan mabango ka. Di ba? So kaya mabango kami lagi. Tsaka we always dress up. We invest on yung sa mga sinusuot na. Ngayon si Jay Guevara mukhang tao na eh. Si Jay Guevara mukhang tao na yan. Kasi ako, when I go out of the country, halimbawa, noong nakaraan, nasa Europe ako. Sabi ko, ba't ang laki-laki ng ginastos ko? Yung pala, dami kong binilin damit para kay Jay Guevara. Hanggang ngayon, di pa ako binabayaran. Punyemas ka. Hayop ka, Jay. Hindi kasi ako ganun. Pag bumili ko ng damit ko, bibili ko ng damit niya na iba naman ng kulay. Baka magmukha kami magkapatid. Ang pangit pa naman niya. Kaya pag bumili ko ito kulay, bibilang ko naman siya ibang kulay. Ganun. Tapos, wala na siyang magagawa. Binilang kitang damit. Magkano to? 6,000. Galit na galit yun. Mahal naman. Tanga. Anong bibili mo? Yung pang mahirap. Pangit ka na nga. Mukha ka pa mahirap. Nino Randel grabe daw. Laki daw. 1.3 million daw yung tuition fee sa university nung anak niya. Grabe no. Mahal magpaaral dyan sa Amerika. Pero masipag kasi ang kaibigan ko na yan, si Nino Randel. Ayaw niya mangutang sa gobyerno. Usually kasi sa Amerika, kapag ka nag-aral ka, pwede ka mag-student loan. Kaya lang, ngayon nga, pagka-graduate mo, putangin nang yan, hindi ka pa nagtatrabaho, baong ka na sa utang. Huhulog-hulugan mo yon hanggang sa mabayaran mo. Pero makapag-aral ka, yun naman ang kagandaan din sa Amerika. Lahat may opportunity. Kasi dito sa atin, sa Pilipinas, wala kang opportunity makapag-aral Kapag wala ka ng pera, pag wala kang pera, wala na. Hindi ka na makapag-eskwela. Di ba? Walang pera magulang mo, wala ka ng pag-asa makapag-eskwela. Kaya sana dito sa Pilipinas magkaroon din ng ganyan, no? Mga student loan. Para yung mga estudyante, maungutang sila sa gobyerno. Tapos pang tuition fee nila, pag graduate nila, ayun na. Kailangan bayaran nila. Di ba? Sana ganun. Mura pa man tuition fee sa atin. Sa mga universities, kung hindi ka mag-aral sa mga Lasal, Ateneo, ganyan. Siguro walang 100,000 walang 100,000 ang tuition fee. Sa per sem ha. Kasi kung sabihin na natin mag-aral ka lang sa mga ganyan, TIP, TUP, ganyan. Mga UERM, mga ganon. World City. Sabihin na mag-aaral kang dyan, sa isang taon yan, wala pa 100 siguro gastusin mo, kundi 100. Kung 4 na taon, 5 taon lang yung yung kurso mo, at hindi ka man bumabagsak, meron kang kalahati milyon lang utang mo. Mabilis bayaran yun, yung kalahati milyon, para ka lang bumili ng motor. Para ka lang naghulog ng motor. Sana magkaroon ng ganyang programa sa Pilipinas, no? Para magkaroon naman tayo ng equal opportunity. Equal opportunity in a sense na lahat may tinapos, di ba? Yan yung mga magagandang programa sana ng gobyerno. Pag ako naging senador, ayan, mag-aano ko ng student loan, law.
Sana. Para naman yung mga anak natin magkaroon ng patas. Kasi sa Amerika, hindi, importante to ha. Importante edukasyon eh. Sa Amerika, mga bossing, ang nabibili ng mahirap at saka nabibili ng mayaman, parehas. Yung dito kasi sa atin, merong mga pangmayaman, di ba? Ay, pangmayaman yan, di ko kaya yan. Ganon. Dito sa Pilipinas, ganyan-ganyan ng third world country. Sa first world country, yung opportunity na meron yung mga hindi naman kayamanan, at saka yung opportunity na meron yung mayaman, kayang bilhin. Halimbawa, yung sa mga sasakyan, mga Porsche, ganyan, BMW, Mercedes. O makikita ninyo, mga kamag-anak nyo sa Amerika, mga naka-Mercedes, mga naka-BMW, pero nangungupahan. Oo, pero ibig sabihin nun, afford nila, kaya nilang makuha yung mga kayang makuha ng mayaman. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, maraming trabaho, maraming oportunidad, ayan, pati sa eskwela, lahat nakakapag-aral, basta pursigido ka lang. Dito sa atin, pag mahirap ka, pagka magsasaka lang ang magulang mo, kapag ikaw domestic helper lang sa abroad ang nanay mo, makapag-aral ka, maaari. Pero bago ka makatapos, baka mabuntis ka na. Halimbawa, yung mga magulang mo, na hindi naman kayamanan. Kasi dito sa Pilipinas, para yumaman ka, kailangan mo mag-abroad eh. Kapag ka mahirap ka, kailangan mo makipagsapalaran sa ibang bansa eh. Pero kung ang ano mo dito, tatay mo dito, minimum wager lang. Kahit nagtatrabaho pares, nanay at tatay mo pares minimum wager. Wala ka ng pag-asa makapag-aral. Bakit? Kasi yung palang pagkain ninyo sa araw-araw, wala na, kulang na eh. 'Di ba? Kaya lang magpaaral ng mga magulang natin hanggang high school. Kasi may mga public schools ng high school na miscellaneous fees lang ang binabayaran mo. So sana magkaroon ng ganyang Iyan, alam ninyo, tataas ang antas ng buhay ng mga Pilipino kapag merong mga edukado sa pamilya. Kapag let's say sa pamilya ninyo na 5, merong 2 na nakapagtapos ng eskwela, mahahatak na kayong lahat niyan. Ay, importante edukasyon. Yan yung dapat na pinagtutuunan ng pansin. Ng gobyerno natin. Pero sige na, magsimula na tayo sa ating palatuntunan dahil tayo nagmamadali. Nagmamadali tayo mga bossing. Alam mo kung bakit? Papunta tayo ng Davao ngayon. Papunta tayo ng Davao at tayo ay tayo ay mag-relief operation. Ako, nawala naman na yung ko. Ba't nawala na yung... ito pala. Yan. Tayo ay papunta ng Davao City, magre-relief operations po tayo dyan sa Davao Oriental sa may Mati. Tsaka kung saan pa dyan, basta 3 araw na dire-diretso muli yan, tayo ay maghahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol. Bigyan ko lang kayo ng maliit na kwento tungkol dyan sa Davao Oriental. Isa daw po ang Davao Oriental sa persecutor ni Pastor Apollo Quiboloy noon. Ang dami daw mga galit kay Pastor Apollo Quiboloy dyan sa Davao Oriental. Siyempre, ang tawag dito main simbahan ng Kingdom of Jesus Christ nasa Davao. So syempre, kapag nag-missionary works yan at saka kapag yung nangaral yan, syempre buong Davao, di ba? So isa daw yan Davao Oriental sa mga talagang maraming hindi naniniwala sa kanila, galit, nagpe-persecute and so on and so forth, however you wanna call it. Pero alam ninyo, isang beses daw, talagang galit daw sila. Ay, si Quiboloy, wala yan. Si Quiboloy, ganito. Isang beses daw na bumagyo dyan. Sobrang lakas daw nung bagyo. At talagang marami ding nasirang bagyong Pablo yata yun. Basta isang malakas na bagyo, tumama dyan, tapos maraming mga naapektuhan. Unang-una na nag-relief operation sa kanila, ang SMNA Foundation, gulat na gulat daw sila. Gulat na gulat daw sila kasi nga naman yung ipinamimigay ni Pastor at sa kabila ng maraming mga nagpe-persecute sa kanya sa lugar na yan, binalikan ni Pastor yan para magbigay siya ng tulong. Ganyan kalupit ang SMNA Foundation. So nagbigay siya ng tulong. Nakita niyo naman pag nagbigay ng tulong ang SMNA, di ba, siksik, liglig, umaapaw. Ang dami daw mga taga dyan sa Davao Oriental na parang, ay, ang bait pala ni Pastor. Di ba? So ngayon, babalik ulit tayo. Babalik ulit tayo dyan sa Davao Oriental sa mga talagang nasalanta ng lindol at tayo maghahatid na naman ng biyaya at ng tulong sa mga taga dyan. So doon sa mga future nating mga relief operations, dahil nga nagbabalik ang SMNA Foundation,
Kung may mga gusto pong mag-donate sa inyo, nandiyan po sa inyong mga screens. Andiyan po sa inyong mga screens ang mga numero. 0995-284-9117, 0917-7141-820. Yung unang numero kay Marlon Rosete yan, doon sa mga magpapadala sa bangko. Kasi pag GCash, bank to GCash, kailangan daw ng pangalan eh. So yung unang number, Marlon Rosete. Yung pangalawang numero, Hannah Jane Sancho. Yung mga boss ng SMNI yan. So sa SMNI, wala pong korupsyon, wala pong nangyayaring kabalbalan. Bawat sentimo napupunta po sa mga mamamayan nating Pilipino na kababayan natin na mga nangangailangan. At hindi lang po, syempre ituloy natin at advokasya. Dire-diretso na natin. At hindi lang po ito tuwing may disaster. Pagka wala namang mga disaster, meron tayong nalikom na pondo, mag-outreach program naman tayo. Hindi lang to basta disaster relief operation. Ito po ay gagamitin din natin sa mga outreach programs natin, mga kababayan natin na hindi naman nasa lanta ng bagyo pero nangangailangan ng tulong. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon? Puro magnanakaw pa mga punyeta nasa gobyerno. Kailangan ng tulong ng bawat Pilipino. At wala tayong aasahan. Kung hihintayin lang natin ang tulong galing sa gobyerno, wala tayong aasahan. So tayo ang magtulungan. Sige. At dahil dyan, dito, puntahan na natin ang mga balitang nakakalap natin. Ito, very light lang tayo ngayon because it's Monday. Usually naman kapag ka-weekend, wala masyadong balita. Pero ito may mensahe si PBBM sa kahandaan ng sakuna. Pakinggan nyo yung mensahe niya sa kahandaan sa sakuna. Kasi pinaghahanda niya tayo sa sakuna pero sila naman hindi handa. Labo, no? Parang wag na kayo umasa sa akin. Alam nyo naman tanga ko eh. Alam nyo naman bopols ako. Alam nyo naman yung utak ko si Gundamano eh. Tuyot na tong utak ko eh. Kaya wag na kayong umasa sa akin. Kayo nang magpursige para sa sarili nyo. Bigyan ko na lang kayo ng paalala. So ito ang kanyang mensahe dahil nga panahon daw ngayon ng dilubyo, dahil panahon ngayon ng samot-saring bagyo at lindol. Ihanda daw ninyo mga sarili nyo. Sinabi niya nung nakaraan, yung mga bagyo hindi na daw yan sumasabay, hindi na daw yan nagpapaalam sa kanya. Minsan hindi naman daw panahon ng bagyo, biglang bumabagyo, yung lindol biglang sumusulpot, hindi nagme-message sa kanya. Kaya kailangan handa kayo. Hindi na nga siya handa, tas hindi pa kayo handa, madidisgrasya talaga kayo. So ito, pakinggan ninyo. Itong mga nakaraang linggo ay sunod-sunod ang mga lindol na tumama sa ating bansa mula sa Cebu, Baguio, Surigao, Davao, Zambales, Metro Manila. Napakarami ang pinsalang natamo ng ating mga kababayan. Napakalaki ang naging damage dahil ang lindol, ang sinisira ay ang gusali, ang mga tahanan. Hindi. Ito naman, ginawa na naman tayong grade 1 eh. Ang lindol daw sinisira mga gusali, mga tahanan. Hindi, sinisira niyan relasyon ng mag-asawa. Kulit nito, no? Hindi mo ikaw naman, basta lang may masabi ka eh. Ang lindol, bagyo, ang sinisira niyang buhay ng Pilipino, ganun. Mga gusali, bahay. Alam na namin yun, lindol nga eh. Gumaganon nga eh. Di magigiba talaga yung bahay. Walang niya talaga to. Kaya iba naman ang aming pagresponde. Dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire na tinatawag. Alam na rin namin yan. Ito naman nag-vlog ka. Yung alam na namin, sinasabi mo pa. Ngayon mo lang nalaman yan. Ngayon mo lang naisipan mag-vlog tungkol dyan. Alam na namin yan. Noong panahon pa ni Duterte, alam na namin yan eh. Alam niyo nung panahon ni Pangulong Duterte. Tsaka kahit nung panahon ni kahit nung panahon ni Pinoy. Pinaghahanda na tayo sa Big One, di ba? The Big One. Matagal nyo nang naririnig yun, di ba? Kasi ako, nagtatrabaho ko sa isang kumpanya. At ilang taon ako dun sa huli kong kumpanya. 12 years ako sa huli kong kumpanya. Every effing years. Every year, mga bossing, fire drill kami. Earthquake drill kami. Kasi nga, yung The Big One, lalabas yan nang hindi mo na mamalayan. Tapos, may mga fault line sa Pilipinas. High school pa lang ako, sinasabi na yung Marikina Valley Fault, di ba? Alam na natin yun. At yung Pacific Ring of Fire na yan, alam na din natin yan. Diyos ko naman, ngayon mo lang yata nalaman yan, kaya i-vinlog mo na naman.
O sige, ano masasabi mo dyan? Kaya't very prone tayo sa mga ganitong sakuna at kalamidad. Lindol man o pagsasabog ng bulkan, kailangan natin lalo pang paigtingin ang ating disaster preparedness and response. Wow, paigtingin? Wala kang ang alam eh. Hindi mo nga alam na naglumilindol-lindol eh. Huli ka nga umaksyon eh. Nangyari na nga yung bagyo 1 linggo bago ka nagpunta ng Masbate. Oo, tapos dito naman sa pagdating mo ng Masbate, lumindol sa sa Cebu, ang daming nasaktan. Hindi mo nga sigurado kung lumindol talaga eh. Hindi ka nga prepared. Alam mo, ang hirap na pinagpe-prepare mo yung tao, tapos ikaw hindi ka prepared. Ikaw ang presidente, dapat ikaw ang unang-unang prepared eh. O kasi katulad ng sinasabi mo, hindi naman tayo ngayon lang nalagay dyan sa Pacific Ring of Fire na yan. Previous administrations pa, ini-inform na nila tayo na tayo ay nandiyan dyan sa Pacific Ring of Fire. So, aside from the Pacific Ring of Fire, ang Pilipinas po, dahil nakaharap tayo sa Pasipiko, lahat ng bagyo na dadaan sa Pacific Ocean, tatama sa atin. At pag bumagyo dito sa atin, dahil nga light materials yung ating mga tahanan dito, hindi man tayo kayamanan, hindi naman lahat kaya nang magkaroon ng batong bubong, magkaroon ng yero na matibay na nakapako sa mga sa mga bubungan natin. Karamihan dito makeshift lang yung mga bahay nila, kubo, 'di ba, nipa. So tayo, prone tayo sa sa damage sa tuwing may tumatamang bagyo dito sa atin. Noon pa alam naman natin 'yan. Parang ikaw ngayon mo lang nalaman 'yan. Diyos ko, ngayon mo lang kami pinangangaralan diyan. Ito ang ilan ng mga paalala na maaring magligtas sa atin at sa ating pamilya sa oras ng mga ganitong pangyayari. Ay hindi, ito daw ang mga kailangan, makakapagligtas daw sa atin. Ang makakapagligtas sa amin sa mga panahon ng sakuna, yung mga incompetent na mga leader na katulad mo, na walang plano, walang kaplano-plano, pumasok bilang presidente, kahit isang plano wala. Maraming pangarap pero hindi alam kung papaano aatakihin yung pangarap, kung papaano aabutin yung pangarap. Diyos mio, Bongbong. Anong plano? Unang-una, magplano. Magkaroon ng plano at alam ng bawat miyembro ng pamilya kung ano yung plano na yun. Pati na yung mga kasambahay. Hindi, magpaplano ka nga eh. Siyempre, pag nagplano ka, kailangan lahat kayo nakakaalam. Alam naman ikaw lang mag-isa magplano. O teka, magpaplano ako mag-isa. Meron akong pamilya, meron akong anak na 3 at isang asawa. So 5 kami sa bahay. Magpaplano ako lang mag-isa. Anak ng tinapay naman to si Bongbong, tatanga-tanga talaga oh. Pag nagplano, natural, buong pamilya, magpaplano kayo. Meron bang magplanong mag-isa? Diyos ko po. Saan ang evacuation area? Saan tayo tatakbo? Saan ang meeting place kapag lumindol? Saan pa pupunta? Saan tayo magkikita-kita? Para pati yung nasa labas ng bahay, pagka linindol, alam nila kung saan tatakbo, makita ang kanilang pamilya. Siguruhin na isa itong safe na lugar. Turuan ng mga bata kung ano ang dapat gawin nila. Lang naman tumakbo ka sa hindi safe. Diyos ko naman, oh. Siyempre, natural, magpaplano ka na rin lang. Hindi naman siya katulad mo pag nagplano. Pag nagplano ako, talagang may plan A, plan B, plan C. Hindi naman kami katulad mo. Pag nagplano, wala naman talagang plano. So siguraduhin daw na yung pupuntahan lugar safe. Hindi, pumunta ka sa dagat para sa tsunami, malunod ka. Ganun. O kaya pag lumindol, hanapin mo kung saan maraming salamin. Doon ka pumunta para pag nagbagsakan, nabasag mang salamin, bumagsak sa bumbunan mo, mamatay ka kagad. Ganun. Natural, doon ka sa safe pupunta. Anak ng tinapay naman tong si BBM talaga, oh. Pag may lindol. Ang pangalawa, maghanda po kayo ng go bag. Ano nga ba yung go bag? Ano bang nasa loob ng go bag? Baka naman may droga pang laman yan, ha? Hindi, pag go bag, walang laman niya na bisyo, ha? Walang alak dyan. Walang shabu dyan, walang cocaine dyan, ha? Ang go bag, yung mga importanteng bagay, pinapaalala lang, ha? Baka, ano kaya yung go bag meron to si Sir? Napaisip lang ako, ano kaya yung laman ng go bag niya? May importanteng dokumento, papeles at pag-aari na hindi talaga natin pwedeng maiwan. Ilagay din ito ang mga basic survival item tulad ng mga pagkain, delata, biskwit, tubig, first aid kit, napakahalaga. Mga gamot, iyan pa, emergency hygiene kit, flashlight po, pito, lighter at iba pa. Maaari rin ito lagyan ng rugged phone o kaya mga radyo. At mas mainam kung makakapaglagay din ng emergency cash sa inyong go bag. Putangin lang yan, no?
Hindi kahit niya yung mga Pilipino mag-go bag. Ano laman? Maglagay kayo ng cellphone na extra. Hirap na nga magkaroon ng isa lang cellphone yung isang pamilya. Maglalagay ka pa ng extra. O radyo daw, radyo. O tapos maglagay ka daw ng pera. Puta, wala kang pera Pilipino eh. So yung go bag mo naman, BBM pang mayaman eh. Out of touch ka talaga eh. Alam mo talaga na walang alam ito si Bongbong Marcos. Sa mga Pilipino, majority ng Pilipino, BBM, hindi kaya yung sinasabi mo. Pag yan, naglagay ng cash dyan sa bag na yan, di ba? Oy, may go bag tayo, maglagay ako ng cash. Magkano? Mga 3,000. Lagay mo 3,000 para at least pag dampot natin may pera tayo. Eh putang ina yan, wala na silang pambiling ulam mamayang gabi. Anong mangyayari dyan sa cash dyan sa go bag nila? Kukunin nila yan. Kukunin nila yan, sir. Maniwala ka. Hindi yan makakapaglagay ng cash yan dyan. Sa bagay, yung kanya, paalala lang. Tsaka yung kanya, pang mayaman nga yung go bag niya. May flashlight, may ganito, may ganyan, may dilata. Hirap na nga yung pamilyang, hirap na nga yung pamilya mag-provide ng mga sinasabi mo on a daily basis. Gagawa pa sila ng go bag. Baka yung go bag nila hindi pa lumilindol, ubus na. Wala tayong ulam kunin mo muna yun sa go bag. Out of touch talaga eh. Kasi ganito dapat yan. Doon sa may mga kaya sa buhay, dapat ganun ang kanyang hindi generic. Doon sa may mga kaya sa buhay na yung mga medyo nakakaluwag-luwag, mga titulo, ganyan. Ilagay nyo yung mga titulo dyan, yung mga flashlight, ganito, ganyan. Basta kaya ninyo, maglagay kayo. Tapos, pigilan nyo yung mga sarili nyo na gamitin yan Talagang kailangan yan, go bag yan. Wag nyo. Ngayon, dito naman sa mga kababayan natin na hindi kayang gumawa ng go bag dahil syempre hikaw sa buhay, wala mong pera mga yan. Gobyerno na magpo-provide sa inyo, okay? Dapat ganun. Pero yung dapat gumawa kayo ng go bag, may pera, may extra na cellphone, may mga dilata, may mga titulo. Sino lang ba may mga titulo dito sa atin? May mga titulo dito sa atin, yung mga may kaya sa buhay, mga at least mga nasa anong tawag diyan, yung nasa number 2, number 1 yan. Kasi yung mga third pababa, medyo wala na yan, birth certificate na lang meron yan. Baka diploma niyan, baka hanggang mga high school lang. Hindi naman ino-honor yan. Kahit graduate ka ng high school, di ka naman makakuha ng magandang trabaho rin sa Pilipinas. So, parang wala rin yan. Parang wala rin silbi yan. So, ito talaga out of touch eh. Pag kailangan tatakbo, nakahanda. Kaya ito, nung nagbigay ito ng 35 pesos sa mga buntis. Putang ina, sumakit ang ulo ng mga buntis eh. Mantakin mo, yung 35 pesos na nasa sinapupunan pa lang yung bata, 350 pala. Yung 350 pesos na ibibigay niya nasa sinapupunan pa yung sanggol. That's good for 9 months lang. Magkano lang yun sa 9 months? Kasi sa isang taon, 12. Sa 10 buwan, 3.5 lang yun. So, mga na lang, 3,150. 3,150 kung siyam na buwan kang magbubuntis. Yun yung makukuha mo. Sa loob ng buong pagbubuntis mo anong may tutulong nun? Tapos, ito pa nakakatawa. Saan nila kukunin yung pera na yun? Kung makapagmalaki siya, akala mo kukunin niya yung pera na yun sa bulsa niya mismo. Kukunin nila yan. Saan? Sa health sector. Sa PhilHealth na ninanakawan nila. Di ba? Ninanakawan nila yung PhilHealth eh. Kasi sa mga susunod na araw, pag-uusapan natin yan, yung scam nila sa PhilHealth. Kasi sa PhilHealth, bibigyan ko na lang kayo ng mabilis na rundown tungkol dyan sa PhilHealth. Sa PhilHealth kasi, syempre, naghuhulog yung mga nagtatrabaho, naghuhulog pati yung mga kumpanya, hindi ba? So ngayon, bawat Pilipino sa Pilipinas, meron din kasing share ang gobyerno, yung subsidy galing sa gobyerno. So tatlong nagpopondo ng PhilHealth. Yung empleyado, yung employer, at saka ang gobyerno, subsidy. So ang PhilHealth, mga bossing, bawat Pilipino, may budget ang PhilHealth bawat isa. Ilan tayo mga Pilipino? Let's say for example, 130 million tayo na mga Pilipino. May budget tayo bawat isa sa PhilHealth. If I'm not mistaken, mga at least 2,500 ang budget yata natin sa PhilHealth. Hindi lang natin alam kung per week yan, per month, or per Basta may budget ang bawat Pilipino sa PhilHealth. Imagine ninyo, it's an insurance type na na benepisyo
na makikinabang ka kapag nagkasakit ka. Pag nagkasakit ka, makakuha ka ng benepisyo mo sa PhilHealth. Pero pag di ka nagkasakit, hindi mo magagamit yung PhilHealth. Imagine mo how many people are contributing on PhilHealth na hindi naman sila nagkakasakit. O kaya nagkakaroon ngayon ang PhilHealth ng savings kasi hindi naman lahat ng mga Pilipino nagkakasakit. Therefore, kapag nag-claim ang mga mga ospital sa PhilHealth, mayroon silang natitira na pera. At yung natitira na pera na yun, savings yun, para mas mapaigting pa yung serbisyo, supposedly, di ba? Savings yun eh. So yung savings pwedeng, okay, marami tayong savings o mag-dental program tayo sa mga kababayan natin Pilipino. Maglibreng tuli tayo, mga ganyan. O kaya vasectomy. O mga ganon, doon kukunin yun. Ang problema, ninanakaw nila yun. Di ba nung nakaraan, ninakaw nila yung pera na yan ng PhilHealth. Ang ginawa nga nila, pinababalik nga ng Supreme Court yan. Hindi pa nila, binalik nila konti lang. Halos kalahati lang yung binalik, 60 billion yung binalik, 89 billion yung ninakaw. So meron pa silang 29 billion na ibinulsa. So ngayon, ang ginagawa niya, para kunyari, priority niya yung kalusugan, bibigyan kanya ng barya-barya. Ano yun? 350. Isang buwan para daw sa nutrisyon ng utak ng sanggol. Anong bibili nun? Anong mabibili nun? Bakit hindi na lang meron kayong programa na lahat ng mga buntis o kung ano yung bitamina na makakabuti sa brain development ng sanggol, bakit hindi na lang yun ang ibigay nyo sa mga buntis? Bakit 350? Baka pag binigyan mo 350 yung buntis, ipang tong eats pa yan. So ang hilig kasi nila na magbibigay sila ng pera kasi yung pera matatandaan ng mga Pilipino yan, matatandaan ng tao yung pera eh. So pag natandaan ng tao yung pera, nabili na yung kaluluwa nila, ang bait, binigyan akong 350, boboto ko yan. So vote buying na naman yan. Kalokohan nilang yan. Kaya bang yabang, akala mo naman ang ganda-ganda ng programa niya. 350, parang putya na, sana hindi ka na nagbigay. Visit na yan. Sige, sa mga susunod na araw, bibigyan ko pa kayo ng mga iba pang update tungkol dyan. Pero ayun ang ginagawa nila. Kumukuha sila sa PhilHealth ng ipang-programa nila. Atin din yun eh. Tsaka trabaho mo yun, dapat magprograma ka eh. Pero dapat pag pumrograma ka, yung sagad-sagad na. Yung talagang napakaganda na panalo na. Kaya nga 'di ba sinasabi ko sa edukasyon, hindi man natin mabigyan ng free education yung mga estudyante natin dahil hindi naman free ang tuition fee. Bigyan na lang natin sila ng student loan para doon sa mga gustong mag-aral na walang pera, lahat makakapag-aral. Yung mga ganun, kahit nababayaran nila in the future, unti-unti mababayaran nila. At least yung kabuhayan ng mga Pilipino mas angat, gawa ng meron silang pag-asa, meron silang panlaban sa buhay, di ba? Ganyang magproyekto, hindi yung bibigyan kita, buntis ka pa lang, binibigyan kita ng 350. 350, kulang pa nga yan pambili ng anmum. Dahil na yan, hindi na kayo maghahanap. Buwan-buwan yan, ha? Oo, yung anmum, di ba? Yung para yun sa gatas ng buntis, ang mahal-mahal nun. O mano ba naman, lahat ng buntis mayroong supply ng anmum. May supply ng iron. Di ba yan ang mga kailangan ng mga sanggol? Hindi bibigay ka ng 350, baka bumili pa yung Cytotec yan. Ipalaglag pa yung bata niyan dyan sa binigay mong pera. Diyos ko talaga to si Bongbong, walang alam eh. At mangungulekta ng inyong mga gamit, nandyan na lahat ang mga importante, basta't kukunin na lang ninyo sabay alis para hindi nang kayo ma-delay doon sa loob ng isang building o sa loob ng inyong bahay. Ngayon, nakikita natin, mga LGU natin, ay may mga kanya-kanyang proyekto para magbuo ng GoBag. Sundan nyo po yun. Nandun po lahat ang pangangailangan natin sa emergency. Yun yung sinasabi ko na doon sa mga able, gumawa ng GoBag na pangmatagalan, gawa kayo, ha? Pero doon sa mga hindi able, yung talagang hirap ang buhay, dahil alam naman natin, third world country tayo, mga third class natin, hanggang sa laylayan, hindi talaga sila capable. So, ibinibigay natin sa mga local government unit yung responsibilidad dyan, ha? Na i-identify sino yung mga hindi kayang magkaroon ng GoBag, bigyan natin ng GoBag. Ganun. Kung naman si BBM, mahina. Isa pang mahalaga
ay ang tamang impormasyon. Importante na may tamang impormasyon kayo sa mga ganitong panahon. Alamin ninyo... Tamang impormasyon. Ikaw nga, hindi ka informed eh. Gusto mo yung mga tao informed, pero ikaw hindi. Nandun ka sa Masbate. O, sabi mo, bumagyo dito sa Masbate, tapos lumindol pa yata. Sa Cebu, lumindol pa yata, hindi ka informed, tapos gusto mo yung tao informed. Walang iya if there's someone who should always be informed at yung unang-unang informed na tao, ikaw yun. Ikaw yun, sir. At ikaw ang magbibigay sa kanila ng balita. Ikaw talaga yung hands-on ka dapat pagdating dyan. Ituloy muna natin to. Ang abiso ng LGU. Makinig sa ating mga otoridad, barangay official, munisipyo, Coast Guard, police, first responders at iba pa. Alam din ng mga importanteng numero na kailangan ninyong malaman. Emergency numbers kung saan pwede sumaklolo. Ipaskil ninyo ito sa inyong bahay, sa kwarto man o sa refrigerator, kung saan man. At syempre, makinig sa balita. Radyo, TV o social media. Meron lang akong pag-iingat. Pag-ingatan ninyo yung fake news. Nung nangyari sa Davao at... Ikaw nga ang fake news. Ikaw nga ang fake news peddler eh. Kayong dalawa ni Claire Castro ng fake news peddler. Dalawa kayo eh. Pwede nga kayo magtayo ng ano ninyo, ng duo ninyo eh. Pagdating sa pagbibigkas ng mga fake news eh. Pag iingatin mo kami sa fake news, di sa'yo kami mag-iingat. Tsaka kay Claire Castro. Saka sa Cebu, merong mga dumating na fake news, naniwala ang mga kawawang biktima at sila sa kakatakbo, sa kakatago, sa kakapunta sa ibang lugar, marami pa rin nasaktan. Ayan, so may fake news daw. Naniwala sa social media. Alam mo kung bakit ang Pilipino tumatakbo sa social media? Pagdating sa balita, mas nagtitiwala sa social media pagdating sa balita. Kasi wala nang kwenta ang mainstream media. Binayaran nyo ng mga mainstream media. Lahat ng binabalita ng mainstream media, puro pagkapekian eh. Kaya pupunta sila sa social media. At saka sir, sa tuwing may ganitong sakuna, dapat talaga ikaw ang unang-unang nagsasalita. Ikaw ang nagbibigay ng impormasyon sa tao. Pag ganito, lumindol o bumagyo, nandiyan ka na kagad, ayan, katulad ng ginagawa mo, nagpapa-presscon ka na sana kagad na, matindi ang naranasan natin ganito, ganyan. Ito ang mga gagawin natin. Ito ang ano ng mga gobyerno. Huwag kayong maniwala sa ganito. Walang pasok ang mga estudyante, ganito, ganyan. Ikaw ang magbibigay ng information at saka mag-a-update sa mga Pilipino. Hindi yung Pilipino yung maghahanap sila ng sarili nilang update. It is the government's responsibility to update the people and to tell the people kung ano yung dapat nilang gawin, ano yung aasahan nila. Kasi parang dito sa sinasabi mo, may go bag, parang kanya-kanya na tayo eh. Go bag, takbo kayo sa sa safe na lugar, tapos tingnan nyo yung mga balita. Makibalita kayo doon, ito yung mga emergency hotline. Makibalita kayo dyan, tapos kailangan lang, ingat lang kayo sa balita. Parang pinabayaan mo na kami. Ikaw ang tatay eh, hindi ba? Kung ikaw ang tatay, dapat kahit naman alam na noong pamilya mo yung ginagawa nila, you should always keep them informed. O you should always gather them and kalma lang tayo ha, ingat puta. Ikaw yung unang-unang magsasalita, ay hindi eh. Kita mo, isang linggo bago pagkatapos ng bagyo sa Masbate, pumunta ka doon. Lumindol kinagabihan sa Cebu ni hindi mo alam na lumindol sa Cebu. After pumunta ka sa Cebu. Nagpakain ka lang doon ng DSWD na lugaw, okay na, umalis ka na. Tapos yung anak mo nasaan? Nandoon sa F1. Pagkatapos nun, nawala ka pa ng isang buong weekend. Lumilindol na nga sa buong Pilipinas, putya yan, hindi ka pa matagpuan. Biyernes, Sabado, Linggo, wala ka. Walang balita, ni haniho, wala. Ang nakikita namin, umiikot yung DSWD Secretary at saka yung DPWH na si Dizon. Sila ang umiikot. Ikaw, wala ka, hindi ka matagpuan. Walang hiya naman. Tapos gusto mo, sariling kayod na naman kami. Pakinggan lang po ninyo ay ang mga balita na nanggaling sa mga official website ng mga ahensya ng government, local government man o sa national government, sa police, sa billbox, sa Pag-asa. Doon po kayo makinig. Huwag po kayo makinig sa hindi nyo nalalaman kung saan galing na balita o na impormasyon. Sa amin naman, sa pamahalaan, patuloy din ang maagap na paghahanda. Sa DSWD... maagap daw yung paghahanda nila.
Oo, nakapagtayo na daw sila ng mga ng mga bahay-bahay. Ang tawag diyan, mga temporary shelter. 'Di ba yan naman yung gusto natin, temporary shelter? O, tingnan nyo kung gaano kahanda yung kanilang temporary shelter. Considering that we are a typhoon-stricken na bansa, tingnan mo kung gaano sila kahanda. Ito ang mga reklamo ng mga tao na i-house nila dyan sa kanilang ang tawag dyan, mobile houses. Higit 2 linggo matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, hindi pa rin na ibabalik sa normal ang sitwasyon sa lugar. Mahigit 2 linggo. Mahigit 2 linggo na yung lindol. Hindi pa rin nakakabalik. Handang-handa ang gobyerno. May pansamantalamang nasisilungan, tila isang kalbaryo naman sa mga residente roon tuwing masama ang panahon. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Mary Ann Uy. Agabi isigod at sa mga barangay, ma'am. Bagong lipat ang pamilya Pestaño sa Bayanihan Village. Umaga, parang nasa normal lang nilang tahanan habang naglilinis ng paligid. Maganda man. Maganda naman yung mga bahay. Hindi naman katulad nung sa Yolanda nung panahon ni Pinoy na, Diyos ko po, talagang kalunos-lunos yung itsura. Ito naman, kahit papaano, maganda. Maganda naman. Palakpakan natin, maganda naman. Si Ryan, kinamusta agad ang kanyang pamilya. 2 pamilya sila na nasa Bayanihan Village. Tiningnan niya ang sitwasyon dahil sa unang gabi nila, tumutulo ang tubig mula sa butas ng bubong. Patay tayo dyan. Tumutulo. Tumutulo yung mga mobile houses. Sige, okay na din yun kaysa wala, di ba? Okay na din yun kaysa wala. Dahil sa ulan. Ayon kay Ryan, pero hindi nyo ba tinest yan? Di ba? Sino bang mga providers nito? Hindi ba yun ang unang-una dapat na tinetest? Leaks, di ba? Yun ang alam ko, yun ang dapat na chinecheck una, leak eh. Ngayon, sino provider nito? Bakit tumutulo? Hindi ba pagka ganyan, dapat yung provider niyan, sino mang contractor niyan, dapat pinapako na natin. Ano ba itong mga bahay na ginawa mo? Nakakaya naman dun sa mga binigyan natin ng pabahay. Tumutulo. Tsaka kung titingnan mo, ikukumpara mo yung mga pabahay na pinagawa ni Pangulong Duterte sa Yolanda, doon matindi talaga. Talagang kahit anong bagyo, hindi na kaya yun. Pero ito, Diyos ko naman, tumutulo yung bubong. Sino na naman kayang contractor nito? Tinipid na naman siguro. Baka pati yung mga waterproofing niyan, baka tinipid na naman. Magbibigay na lang ng tulong, hindi pa sagarin ng maayos. importante sa kanyang pamilya na may masisilungan. Isa lang sila sa mga pamilyang walang normal na tirahan ngayon dahil sa sinkhole. Subalit ani Ryan na isang construction worker, hindi habang buhay na mananatili dito ang kanyang pamilya. Ayaw niya rin daw maging pabigat sa gobyerno. Dila sa taingon nga mag-focus lang dito sa tabang sa atong gobyerno kay lisod sa kayo. Di balalim ning trahedya karon nga atong sa taman. Lisod gid muna nga. Salamat sa tanan. Tuloy sa Dios nasarbag gitaon. Wag gitay no sa samua. Naabutan din natin itong mga magkakapitbahay sa Bayanihan Village. Mga marites, oh. Anong pinagkukwentuhan ng mga marites? Habang pinag-uusapan ng layo ng kanilang mga comfort room. Ayun, ang lalayo nga naman daw nung comfort room. Meron lang silang portalet na ilang piraso, tapos meron lang silang mobile shower area. Importante yung importante yung CR. Siyempre sa gabi, madaling araw, naiihi ka. Saan ka iihi? Lalakad ka pa, umuulan. Papunta sa malayo. Hindi naman nila nire-request yung merong CR bawat isang bahay. Pero bakit hindi na lang natin gawin na magkaroon ng CR bawat isang mobile houses, di ba? Itong na to, portable house na ito, dapat kasama yun sa pinlano ninyo. Pinagpaplano nyo yung tao tapos magbibigay kayo ng tulong sa tao, kulang pa. Kaya ngayon yung sinasabi natin na pag si Pastor Apollo ang nagbigay ng tulong sa tao, kompleto. Kompleto. Hindi katulad dito, syempre, naiihi ka o madaling araw natatai ka. Ang lakas ng ulan, saan ka pupunta? Tatakbo ka pa doon sa portalet. Yung portalet nasa isang lugar lang, ang layo-layo. I mean, hassle yun.
Magbibigay na, sabihin nyo naman, kayo naman napaka-choosy nyo, tinutulungan na nga kayo. Hindi. Pag nagbigay ka ng serbisyo, dapat excelente. Dapat pag nagbigay ka ng serbisyo, yung top of the line. Pag nagbigay ka ng, kasi yung mga yan, botante mo yan, ikaw, yan ang mga naglagay sa'yo sa posisyon. Kaya kayo may masarap na kinakain. Kaya kayo may maraming mga kayamanan na ninanakaw. Dahil sa mga tao na ito, mano ba naman, ibalik nyo sa kanila yung serbisyo man lang ba na tatanga-tanga sila at ibinoto kayo. O ibalik nyo man lang yung serbisyo na, o sige, itong bahay na to, maliit na area lang naman yung kailangan para sa CR, hindi ba? Isama na natin yun sa, natin. Sigurado naman merong mga nag-manufacture na tang mga mobile houses na to na merong CR. Bakit hindi yun ang pinili natin? Bakit ang pinili natin? Yung may bubong lang, parang matigas na tent lang tong pinili nila eh. Oo, pero kita mo, iihi, tatae, saan pupunta? Yun ang problema nila, medyo malayo daw. Na tila isang problema tuwing gabi at kapag masama ang lagay ng panahon. Lagi niya mga bata. Bukas gabi. Meron namang mga portalet at Ay, mobile. portalet naman na 1, 2, 3, 4, 5, lilima. 250 na pamilya yung nandiyan dyan. Oo, tapos lilima yung portalet. Ay, Diyos mio. Shower sa village, save free ng kanilang mga tubig na mainom. Paliwanag ni Department of Human Settlements and Urban Development Regional Director Eva Maria Marfil. Sa ngayon po, yan lang portalets and then mobile shower ang nandyan. Eventually, magko-construct dito ng latrines, shower rooms and washrooms. Oo nga, anong timeline? Ano pong timeline? Kasi lindol din ng lindol dyan. Baka mas marami pang mga Pilipino ang mga ilangan. Dapat kasi ready na talaga tayo. Yun nga yung sinasabi ko. The government want us to be ready. Tapos kayo, hindi naman kayo ready. Hindi kayo ready sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ng tulong. Tapos gusto nyo na maging ready yung mga tinutulungan nyo. Pero po, hindi namin kaya ilagay ang toilet na isa-isa sa bahay. Bakit? Bakit hindi? Bakit hindi? Ang daming ninanakaw sa sa flood control project. Bakit hindi yung kalahati sa ninakaw gawing CR? Hindi nyo kaya kasi kulang ang budget. O yan ang sinasabi natin. Kulang ang budget kasi ninanakaw yung budget. Oh, yan ang problema natin sa bayang Pilipinas. The reason why the services that we are offering yung mga constituents nila kulang, hindi sufficient kasi nga mas inuuna nila yung pagnanakaw kesa sa welfare ng mga kababayan nila. O tingnan nyo dyan sa may Capiz, Rojas, bumaha hanggang dibdib na naman. Hindi naman daw nangyayari yun sa kanila. O bakit biglang nangyari na naman? O silipin, anong mga flood control projects meron dyan sa Capiz? Bumigay ba? Oh, yan yung sinasabi ko. Ang apektado sa corruption, hindi naman yung mga mayayaman yung mga politiko. Ang apektado yung mga mamamayang Pilipino sa tuwing nangungurakot sila, sa tuwing may mga ghost projects, substandard projects, mga bossing. Ako, I would say, itong pabahay na to, substandard ito. Bakit? Hindi niya kayang tugunan yung pangangailangan noong mga benepisyaryo. Therefore, substandard yan. Kasi kung talagang nagpaplanong gobyerno, inisip sana nila na hindi lang kailangan ng mga Pilipino ng bahay. Kailangan nila ng pagkain, kailangan din nila ng palikuran. Importante yung palikuran. At saka ng tubig. O sana, isa yun sa mantakin mo. Naglagay sila ng swimming pool dyan O care of Red Cross. Naglagay sila ng swimming pool. Di naman kailangan yung swimming pool Ang kailangan dito, sabi nila naglagay ng swimming pool na ibsan ng konti yung kalungkutan ng mga bata, yung trauma. Putya, yung trauma na natatay ka sa madaling araw, tas ang layo-layo nung pupuntahan mo. Umuulan pa. Mas nakakatrauma yun. Pagpa ng ahensya, tuloy-tuloy na rin daw ang construction ng smart houses sa Bayanihan Village. Kaya kung may mga problema sa bubong, lalo na kung umuulan, maiging maipaabot agad sa kanila para agad na maaksyonan. Maliban sa pansamantalang matitirhan, tuloy-tuloy rin ang ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa 254 families na nasa 254? Yung pamilya na nandiyan. Tapos ilan lang yung palikuran. Diyos ko po. I mean, do we have to thank the government for doing this? No.
Hindi natin kailangang pasalamatan ng gobyerno kasi trabaho to ng gobyerno eh. Yung mga buwis na binabayad ng mga nagbabayad ng buwis, dapat dito napupunta eh. So kailangan natin magpasalamat? I don't think so. It's their responsibility, it's their job. Oo, kaya nga si Pangulong Duterte, when you put his name sa kanyang mga proyekto, he's taking it down. Sabi niyo, tanggalin niyo yan. Hindi ko naman pera yan eh. Nung pinaganda niya ang Boracay, nilagay ang, tanong mo naman yung mga bahay na yan, punong-puno ng Bagong Pilipinas logo. Nung si Pangulong Duterte, pinaganda niya ang Boracay, pagpunta niya doon at i-check yung progress, ang laki-laki ng banner, may pangalan niya, maraming salamat PRRD. Pinatanggal niya, tanggalin niyo yan, ba't kayo nagpapasalamat sa akin? Hindi kayo dapat magpasalamat sa akin kasi trabaho ko yan, tanggalin niyo yan, ayoko ng ganyan, hindi ba? Ganon si Pangulong Duterte, magsiservisyo muna siya ng tama, tapos pasalamatan niyo ako later, pero actually, hindi niyo ako dapat pasalamatan eh. Because it's my responsibility as your president to provide good service sa inyo. Ngayon, puro pa pogi. Ngayon, puros pa logo, Bagong Pilipinas, putang ina, bulok naman. Di ba? Ito, isang example ito, mga bossing ng kabobohan nila. Ayan, isang example ng kabobohan nila noong 2023 sa galit nila sa China. Tinanggal nila yung e-visa entry ng mga Chinese. Tinanggal nila, kaya yabang eh. Masyado tayong bilib sa mga Amerikano eh. Galit ang Amerikano para siguro bati-bati tayo ng Amerikano. Galit ang Amerika sa China. Papangitin natin ang reputasyon ng China. Ang hindi nila alam, China has always been our partner since wala pa tayong republika na sarili. Na tayo, negosyo na tayo sa mga Chinese. Kaya nga tayo dito sa Pilipinas ang may pinakamatandang Chinatown at 500 years old na. Ganun na, mas matanda pa sa Republika ng Pilipinas yung Chinatown natin. Ibig sabihin, the Chinese has always been our partner in terms of economy and yung pakikipagbarteran at palitan ng produkto. So malaki ang naitutulong ng China sa atin noon pa. Ang ginawa natin, inaway natin ng China. Dahil doon, ano nangyari sa Pilipinas? Bumagsak ang turismo. Nasa dulon-dulon na tayo ng turismo. Kasi ang mga Chinese, sa totoo lang, maraming bawal sa kanila, sa bansa nila. Maraming bawal magsugal. So ang ginagawa nila, kasi nga mayaman ng China, maraming mayayaman doon, pupunta yan, magbabakasyon yan para waldasin yung pera nila. Kasi doon sa bansa nila, para mawaldas nila yung pera nila, kailangan nilang bumili ng mga mamahaling sasakyan, bibili sila ng mga mamahaling bag. Ganun ang ginagawa nila. Wala sila masyadong leisure doon in terms of, for example, yung sugal. Napakalaki ng ekonomiya natin sa pagsusugal. Ang daming casino dito, hindi ba? Dyan nga yumaman ng Amerika, kaya nga may Las Vegas sila eh. And yung China, meron na nga rin silang Macau eh. Hindi ba? Sugal talaga yung kung gusto, malaki ang perang nakukuha mo dyan. So dahil bawal magsugal sa China, ang ginagawa nila, pumupunta sila dito sa Pilipinas, pinupuno nila lahat ng casino noong mga panahon ng mga Chinese na malayang nakakapasok sa Pilipinas. Punong-puno ang mga casino. Doon sila nagwawaldas ng pera nila, magdamag silang nagsusugal. So yung pera nila, nandito sa Pilipinas nila ini-spend. Yung mga luxury items sa Pilipinas, dito sila bumibili. Ang daming naitutulong pagdating sa cash flow ng mga Chinese tourist. Nag-focus tayo sa mga Koreano. Alam nyo ba kung saan mahilig ang mga Koreano? Uminom. So anong napupuno pag nandito Koreano? Mga beer house. Kaya ngayon, nagdamihan na naman yung mga pokpok, nagdamihan na naman yung mga putatsing. Dahil yung mga Koreano, mahilig sa babae. Yung mga Chinese, mahilig sila saan? Kasi nga busy sila, kakanegosyo, kakapalago ng pera. Gusto nila pag nagpunta sila sa isang bansa, doon sila sa mga mamahaling resort, kakain sila, magsusugal sila. Therefore, yung cash flow sa Pilipinas, malusog. Ayan, tinanggal natin. Ito, tingnan ninyo itong balitan to. Tourism Secretary Cristina Frasco welcomes the relaunch of electronic visas for Chinese nationals set to commence in November.
Frasco said the suspension of the e-visa system in 2023 had a significant impact on the country's ability to meet tourism targets, particularly. Diba? Ibinabalik nila. Bakit nyo kasi tinanggal in the first place? Bakit nyo tinanggal in the first place? So ngayon, ibinabalik nila kasi nga daw, humina yung turismo natin. At least 50% ng mga turista natin galing ng China. Oo, ang yayaman ng mga yan. Dito nagwawaldas ng pera yan. Tingnan ninyo yung mga Koreano, pumunta rito, pinagbubuntis ng yung mga kababayan natin. Parang yung ano din yan yung PACC, di ba? Yung Presidential Anti-Corruption Commission. Tinayo yan ni Pangulong Duterte to safeguard yung pondo ng taong bayan para imbestigahan lahat ng mga kurakot sa gobyerno. First order of business, pinatanggal yan ni Bongbong. Bakit? Di para magnakaw sila. Eto naman ngayon, tinanggal ito, yung mga visa para sa mga Chinese to please the Western power. Parang kampi nyo kami, gigipitin namin ng China. Akala naman natin kailangan tayo ng China. Mas kailangan natin ng China kaysa sa kailangan tayo ng China. Tingnan mo, si Frasco nangayayat na. Ang laki pa naman ang ginastos niyan para baguhin lang yung slogan na it's more fun in the Philippines to love the Philippines na wala namang may pagmamahal sa Pilipinas ngayon. Ang laki nung nawala sa turismo at ramdam na ng tourism sector na talagang naghihirap na yung turismo natin dahil nga imbis na maghikayat tayo ng mga turista, nang bablak pa tayo. Nang di-discriminate pa tayo, mantakin mo, i-discriminate mo first world country, third world country kang naturingan, akala mo naman ikaw lang may beach sa Pilipinas. Akala mo naman ikaw lang may casino sa mundo. Sa Asia, akala mo naman ikaw lang yung mayroong magagandang mga hospitable na mga tao. Tingnan mo ang Thailand. Grabe ang Thailand. Wala kang mabook na mga hotel. Lahat ng mga hotels nila, lahat ng mga grabe ang tourism economy ng Thailand ngayon. Malaysia, tinalo pa nga tayo ng Cambodia. Ang dami na nga kidnapping ng mga turista dyan sa Cambodia. Cambodia pa rin pinupuntahan kaysa sa Pilipinas. Kasi masyado tayong mayabang, masyado tayong mataas ang tingin natin sa sarili natin. Akala mo naman kaya natin yung sarili natin. Akala mo naman kaya natin mabuhay nang wala yung China. Hindi tayo pro-China, pro-Philippines tayo. Kung kumikita tayo sa China, di pabayaan nyo silang pumasok dito sa Pilipinas. Para naman yung si Frasco tumaba-taba na. Particularly from one of its strongest pre-pandemic markets. She noted that the Department of Tourism had long advocated for the reinstatement of the e-visa system since its suspension. The relaunch responds to market demand, industry feedback, and aims to address a gap that has limited regional competitiveness for nearly 3 years. Diba? Competitive tayo. Noong hindi pa nila tinatanggal yung e-visas for Chinese tourists. Ngayon gusto nilang ibalik kasi na-realize nila na mali yung move natin, nalugi tayo. Therefore, ibalik na natin. Yan kasi ang problema sa gobyerno natin. Inuuna yung politika. Kaysa sa ikabubuti ng bayang Pilipinas, ang inuuna nila yung pansarili nilang kapakanan. They want to be friends with the Americans. Yung mga Amerikano naman, hindi naman yan pumupunta rito sa atin. Nagpupunta naman yan doon sa mga Acapulco, Mexico, ganyan. Hindi naman yan talaga pupunta yan dito sa atin. Unang-una sa lahat, ang layo ng Pilipinas So, anong anong mahihita natin sa kanila? Ang lilibog pa ng mga yan. Yung mga ibang mga kanupa pag nagpunta rito, ang punteriya pa yung mga kabataan natin. Dahil mga child predator ng mga Amerikano. Mga European, mga predator, mga Australiano, mga predator di ba? Itong mga Chinese na to, when they go here, they just spend money. Wala silang pakialam. Well, madugyot lang din siguro sila, maingay or pasaway, pero kasama yun sa pagninegosyo.
But the thing is, ang laki ng perang ipinapasok ng mga turista na yan dito, sayang yung ilang taon na nawala sa bagay. Kahit naman pumasok yung pera na yan, nanakawin lang din naman. So, ganun din. Diba? Dito naman tayo. Dito naman tayo sa usapin na ito. Yung patungkol naman, bago tayo magtapos. Patungkol naman dito, mga bossing, sa issue ng korupsyon sa Pilipinas. Kung mapapansin ninyo, yung Senado, hindi sila nag-hearing-hearing. Wala rin plenaryo. Wala ring plenaryo, as in naka-break sila ngayon. At walang masyadong maingay. Nakita nyo ba may maingay ba sa Senado ngayon? Wala. Kasi nga umuugong dito sa Senado ngayon. Etong talagang mainit na ang ulo ng mga senador dahil sobra talaga silang nadamay dito sa hearing ng flood control. Na nung una, ang target ng mga whistleblowers or yung mga resource person, hindi naman target, pero ang inilalaglag Congress, pero yung mga senador, ang inilalaglag nila yung mga sarili nila. So ngayon, mga bossing, ang ginawa nila is pinatahimik nila, pinospone nila yung mga flood control hearings dyan sa Senado to make way sa agenda at saka sa propaganda ng ICI. So para lang ma-feel ng tao na kunyari merong nagaganap na investigasyon, seryoso sila sa pag-iimbestiga sa flood control, pero sa totoo lang, ipinapasok nila sa isip ng mga tao, itong ICI, ang ginagawa is naglalagay sa kamalayan ng tao na ang may problema mga senador, ang may problema mga Duterte. Kasi ang maingay ngayon, ombudsman. Tapos si Dick Gordon lumabas si Trillanes. Tapos lahat ng mga yan, ang pinaiimbestigahan, dinadivert nila sa mga Duterte. Una, si Chis Escudero, ginawa nilang conflict of interest. Meron daw siyang bayaw na kontraktor. Si Bongo naman, merong kamag-anak din na mga kontraktor. Pero if you are gonna look at it, wala namang problema dun. Hindi naman nagnakaw yung mga kontraktor na yon. O pangatlo, itong Farmally binubuhay dahil di umano si Duterte daw ang ang may pakana niyan and so on and so forth. So ngayon, ang investigasyon ng ICI kasapakat itong mga propagandista na ito kasama si Boying Remulla. Tinutuon nila yung issue, yung sisi sa mga Duterte. Hindi sila ngayon nagkakandak ng hearing sa Senado to make way doon sa propaganda against the Dutertes. Na ang corruption sa Pilipinas nagsimula nung panahon ni Duterte. Hindi po. Tinatanggal nila yung idea ng tao na ang pinaka-corrupt na budget is yung 2025 budget. That was signed by the President. Pinirmahan to ng Presidente, no less than the President. At sinabi ng Presidente sa kanyang speech na in-scrutinize niya ito. Vinito niya pa nga yung part nitong budget, pero pinirmahan niya pa rin. Ibig sabihin, lahat ng laman nun, inaral niya. Pinirmahan niya, so he's equally liable doon sa mga naglagay ng mga peking insertions at mga corruption dyan. So inaalis nila yun sa isip ng tao at sinasabi, Farmally, yung kaso ni Bongo, pakakasuhan daw sa ombudsman ni Trillanes. So lumabas ulit yung mga dating attack dog ng mga Duterte para ipin sa mga Duterte yung issue na ang punot dulo naman is yung corruption ng 2025. Ghost projects ng flood control ng 2025, yun ang issue, pero mga Duterte alay ang kanilang pinupuntirya. Ngayon, tingnan ninyo ang hakbang na gagawin nito ni tawag dito, Tulfo. Pabor si Acting Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na gawing state witness ang ilang mga mambabatas sa halip na ang mag-asawang Diskaya at ang tinaguriang BGC Boys. So, ang state witness na yung mga congressman. Kongreso nga Kongreso nga ang sinasabing may kasalanan dito, tas gagawin mong state witness yung mga congressman, so hindi na sila makakasuhan.
So parang sinasabi na natin ni Erwin Tulfo dito na ang mga congressman ay least guilty. Least guilty ang mga congressman dahil gagawin silang mga state witness. Anak ng toko, ano ba talaga itong Blue Ribbon Committee natin? Ang Blue Ribbon Committee para ba iligtas ang Kongreso? At i-persecute yung mga kasamahan nila sa Senado? Yan ang sinasabi natin. Kaya ito yung ano natin na propaganda. Huminto sila sa hearing para yung propaganda na ang mga Duterte ang banata ng banatan. Tapos pagbalik ng hearing, sasabihin nila na progresibo, maraming magandang nangyari sa hearing ng ICI. Kaya pabayaan na natin sa ICI yung flood control, focus na tayo sa farm to market road. Farm to market road nang iimbestigahan ni Erwin Tulfo, yun ang sabi niya pagbalik. Tapos, ito pa maganda. Gagawin niyang mga state witness yung mga kongresista. Hindi na daw yung mga taga DPWH ang kanilang gagawing mga state witness. Ang gagawin na nilang mga state witness yung mga congressman. Sinong ilalaglag ng congressman? Yung mga kontraktor. Sila ang amo ng mga kontraktor. Sinong ilalaglag ng mga congressman? Si Romualdez. Hindi nyo nga mapangalanan si Romualdez Hindi nyo nga mapauwi ng Pilipinas si Saldico. Anya, malaking sampal daw ito para sa taong bayan at common sense na lang daw dahil nagnakaw sila ng milyon-milyong halaga ng pera. Kabilang ang... So ang sinasabi niya, sampal daw sa taong bayan na itong mga DPWH people, BGC boys, ang mga diskaya, nagagawin mo pang state witness. Sinasabi nga nila ng mga amo nila, hindi naman magkaka-project mga to kung hindi dahil dun sa mga proponents. Ang mga amo nila, yung mga congressman, yun nga yung sinasabi nila So mas sampal sa mukha ng mga Pilipino na yung congressman na naglagay ng insertion, naglagay ng amendment, yung congressman na naging proponent ng mga ghost projects na yan, yun ang gagawin mong witness. Walang hiya talaga Mga sinibak na DPWH Bulacan engineers na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez sa BGC Boys na kasalukuyang nakikipagtulungan sa investigasyon sa flood control scandal. Ani Tulfo, mas maigi umanong pagsalitain ang mga mambabatas, lalo na kung handa naman silang magturo ng mga kasamahan nilang contractors. Contractors? Alam nyo kung sino yung mga contractor na ikaw, galing ka dyan galing kang congressman. Alam mo kung sino-sino yung mga yan. Pangalanan nyo na lang. Diyos ko naman. O mambabatas na kontratista rin. Una nang inihayag. Sinabi na nga nung mga nila Bryce na bumubuo sila ng milyon-milyon, daan-daan milyon, bilyon-bilyon para ibigay nila dun sa mga proponent Para ibigay di umano kay Martin Romualdez, dyan kay Saldico, doon ka lang kasi umikot. Kung ano yung sinasabi nila, doon ka lang umikot. Iniiba nyo na naman, ginugulo nyo na naman Wala talagang mangyayari dito sa investigasyon na to. Puro diversionary tactics na lang talaga. Wala. Senate President Tito Soto, nakarapat dapat maging state witness ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction dahil wala umano itong inilihim. Wala daw inilihim. Paano mo nalaman yun? Diyos ko naman. But anyways, ito nga ang problema natin dito sa issue ng flood control. Sila na mismo ang tawag dyan? Nagtatakipan sa mga sarili nila. At ito pa, isang balita, yung patungkol sa isinasampang kaso ni Trillanes. Ang tagal-tagal na niyang sinasampa yung kaso na yan. Ang tagal-tagal niya na binabanatan itong mga Duterte. Itong si Bongo at si Manscarpio, si Pulong Duterte. Hanggang ngayon, wala pa napapatunayan. Tapos ito ang ibinabalita ng mainstream media. Diyos ko talaga, wala na nagtitiwala talaga sa mainstream. Sabi niya, sabi ni Bongo, ito quote ko po siya, sabi ni Bongo, wala raw siyang kinalaman sa mga negosyo ng kanyang pamilya. Alam mo, hindi makakakuha ng 7 billion na proyekto ang tatay at kapatid niya kung hindi dahil sa impluwensya ng dating Pangulong Duterte. Di rin. Oo, sabi daw ni Trillanes, ito ang ni Trillanes ang kanyang hindi daw makakuha ng ganung kalaking kontrata yung pamilya niya kung hindi dahil kay ano ka ba? Baka magaling lang talaga silang kontraktor. Baka maayos yung mga proyekto nila. Pag chinek mo yung mga projects nila, puro solido.
Kaya siguro sila pinagkakatiwalaan. Eh ikaw, di ba, contractor din yung nanay mo? Si Trillanes, contractor din daw yung nanay niya ng mga uniform sa PMA, di ba? Inano yan, in-expose niya ni Pangulong Duterte nun. Sila Diskaya, mas malaki naman sa 7 billion yung nakuha nilang mga proyekto. Wala naman silang kamag-anak na senador. Meron silang alyado, si Sandro Marcos at saka si Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Bakit hindi yun ang silipin mo? Yung alliance ng mga Diskaya at saka ng mga Marcos, billion-billion din daw yung project na nakuha niyan sa Ilocos Norte na substandard. Bakit si Bongo? At saka, let's say for example, ako, may kamag-anak nga akong negosyante. Bago pa ako mapasok sa politika, negosyo niya na yan. Dahil napasok ko sa politika, ipapasara ko yung kumpanya niya. Hindi naman pwede yun. Gago ka ba? Ba't ka tumakbo sa politika? Baga buhay ko, matagal ko ng negosyo to Matagal nang nangungontrata matagal na yung kumpanya na yan Hindi pa man senador si Bongo At saka, ganun kasi sila. Minsan, ituturo nila sa'yo yung gawain nila. Tinan mo si Risa Ontiveros, linis-linisan. Yung malaman-laman natin, ang dami pala niyang insertion. Halagang 3 billion pala yung insertion niya. Hindi ba yun ang dapat na iimbestigahan natin? Si Mark Villar. Mark Villar, kapal ng mukha mo, ang dami mo palang insertion. Visit ka, Mark Villar, galing ka pa naman sa tadyang ng mga Duterte, tapos putang inang yan. Isa ka pala sa pinakamalaking may insertion din. Si Bongo, meron din siyang mga insertions and amendments, pero nakita natin si Bongo umiikot sa buong Pilipinas. Si Bongo, nakikita talaga natin na nagpapasinaya sa mga mega health centers. Talagang yung malasakit center niya napapakinabangan ng mga Pilipino. So, hindi mo pwede itong mga pinagagawa ni Risa Ontiveros. Mantakin mo si Risa Ontiveros, ang advocacy niya, kababaihan, kabataan, tapos flood control project, yung mga insertion niya. Si Bongo, walang insertion na flood control. Walang insertion ng flood control. May insertion siya, pero more on yung advocacy niya, which is health. Mantakin mo si Risa Ontiveros, may mga flood control, may mga tulay pa yata. Walang due naman. Yun ang dapat na sinisilip natin. So ano po ang alam inyong nyo, reaction? Siya po yung nag-issue ng 2018, 2021, 2024. Kung tutuusin, yung mga proyektong yan na nakuha nila, hindi po yan dahil sa aking impluensya. Negosyante po sila at tandaan po natin yung mga taon na kinumpute niya, sinama niya dyan. 2006 yata, 2007 hanggang 10 taon. Sabi ko nga, pwede ko bang palitan ng mga kamag-anak ko? Kung pwede ko lang pong palitan, mapalitan ko po. Pero hindi ko na po magawa yan. Ang importante po, malinis ang aking konsensya. Nasa Pilipino na po yun. Kung mas naniniwala kayo sa pinagsasabi niya, kung sinabi ko po na hindi po ako nag-impluensya kahit kailanman at nakialam po. Sabi ko nga, hindi ko ginamit ang aking posisyon para bigyan sila ng pabor. At hindi po ako nakikinabang sa mga negosyo po nila. Nasa Pilipino na po kung sino po ang paniniwalaan niya. Minsan mas importante yun na tayo yung mga Pilipino na yung tumingin, yung mag-assess sino ba talaga yung mga paniniwalaan natin. Si Trillanes, paniniwalaan mo, Diyos ko naman. Si Tililing, paniniwalaan mo, anak ng tokwa naman. Wala namang ginawa yan sa bayang Pilipinas Hindi na nga pinaniniwalaan niya ng kapurit na mga butante ng Caloocan, tapos paniniwalaan niya yan. Kaya tinitira nila si Bongo, kaya tinitira nila si Cheese, tinitira nila si Robin. Dahil si Bongo, number 1 na senador. Si Robin Padilla, number 1 na senador. So, itong dalawang senador na ito, pwede itong maging mga presidente ng Pilipinas kasi they are equally as popular as the president. The votes na nakuha nila, kaya sila nag-number 1, they got the most votes ang Pilipino. Comparable yun sa boto na nakuha ng presidente. So, kapag nag-number 1 ka na senador, the chances na gusto ka ng Pilipino na maging presidente, hanggang 80%. Mataas ang porsyento na gusto ka rin nilang maging presidente ng Pilipinas. And
Ay, alam nyo naman, ang sila Romualdez, yan sila Bongbong, di naman lalaban ng patas yan. Kasi alam naman natin na kung popularity lang, wala na sila. Tapos na yung kanilang yung chance nila, isa na lang yun. Yun, inubos na ni Marcos yun. At lahat ng mga i-endorso nito ni Marcos, wala nang mangyayari sa mga yan. Lahat yan malalaglag na dahil sa papahirap ng mga Marcos. Kaya ang gagawin na lang nila, in order for them to stay power, to people's initiative, at saka mag-martial law sila, walang eleksyon, yun lang ang paraan para magstay sila in power. Pero pagdating sa laban talaga yung kandidato sa kandidato, wala na silang pwedeng ikampanya. Yan si Tambaloslos, hindi na magiging presidente yan dahil yan ang pangarap nilang pumalit sa kanya. Hindi na yan, kahit yung anak niya na si Sandro Marcos, wala na ring pag-asa yan. O hindi na rin, kahit senador, baka hindi na rin manalo yan dahil nga sa kahayupan ng mag-ama na yan. So kapag itinapat mo, sino man sa mga kupal na yan, kay Robin Padilla at saka dyan kay Bongo, delikado sila. Lalo pa kaya kay Inday Sara. Kaya nga, ini-eliminate nila yung mga possible na makakalaban nila sa 2028. Sino yan? Si Robin, si Bongo, si Chis Escudero, at saka si Inday Sara. Yun lang yan. I hope nag-enjoy kayo sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong ang pagpatnubay. Mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment po para alam ng mga kababayan natin na kayo ay mga totoong tao. Magpupunta na po tayo sa Davao at tayo po ay maghahatid ng ayuda sa ating mga kababayan na nasa Lantanan, Lindol, dyan sa Davao Oriental. Kita-kita po tayo dyan. Maraming salamat po sa mga nanood at maraming salamat din po sa mga nag-share. Mabuhay! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.